Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Regal Oliva. Sabi niya, NBI Director Milben Matibag allegedly files cases against Vice Mayor Harold Respicio for strong statements they consider seditious statements. Piscio says a stronger statement to Matibag. Sabi niya, you are a large piece of medyo masama. Large piece of SH ay blank T. End of story this morning. Hindi mo pwedeng takutin ng kaso-kaso itong si Attorney Harold Respicio dahil grabing tapang nito, and hindi lang tapang matalino. Bago siya sumabak sa politika, ang alam ko is nasa corporate world siya as a lawyer pa rin. Kasi siguro, corporate lawyer, nagtatrabaho ata siya sa Bonifacio Global City bago sumabak sa politika. At una nating nakilala yang si Harold Respicio nung binulgar niya yung depekto ng ang tawag doon, counting machine o yung sistema ng COMELEC na pwedeng ma-hack anytime. So yung mga binulgar niyang katotohanan, nako, sinampahan siya ng kaso na COMELEC. Ano yon? Parang violation of Article 154, parang false statements, false utterances. Parang fake news ba? So, wala na akong balita nung nangyari. Baka ibinasura ng piskalya or baka dinismiss na ng korte. So, hindi mo pwedeng ng mga abogadong ganyan sanay na believe ako sa kanya dahil, alam mo yun, taga Isabela ba ito? O Cagayan? Basta Ilocano Sa bayan niya sa Cagayan or Isabela, mahirap manalo doon kung magiging anti-Marcos ka. Kasi nga, expected na ang Kailokanuhan, Region 1, Region 2, baluarte ng mga Marcos. Kaya lang, the fact na nanalo siya as Vice Mayor, despite the fact na kinakalaban niya ang Marcos administration, it means may ibubuga si Attorney Respicio. Parang nagkaroon pa nga siya ng problema, ayaw siyang i-proclaim ng COMELEC. Pero nagawa ng paraan na proclaim pa rin siya, kaya Vice Mayor Harold Respicio. Isa itong nakikita kong abogado na may kinabukasan sa politika dahil matapang na may pagmamahal sa bayan. And may pagmamahal sa mga Duterte. Isa siya sa mga abogado na diehard Duterte supporters. Katulad ni Attorney Regal Oliva. Yan, Attorney Bundok, Attorney, sino pa bang mga abogado, Trixie Angeles. Isa pang abogado na magaling, Attorney Mike Operario, Attorney Lodalbe Vista. Maraming mga abogadong of course, ang ating minamahal na Attorney Vic Rodriguez, ang sipag na Attorney Vic Rodriguez na halos everyday walang paltos yung kanyang live stream na nagpapaliwanag ng kalagayan sa ating bansa. Kanina yung napanood ko, yung Patriot 13, yung majority sa Senado, instead na Brave 13, tinawag niyang Patriot. At ang alam kong kwento ng Patriot yan nung sa revolusyon sa US, nung ang colonies, 13 ba yung original? 13 colonies nag-revolusyon, gustong humiwalay.
gustong humiwalay sa poder ng Great Britain or United Kingdom, yung mga sumama sa rebel forces, tinawag nilang patriots. Yung may pagmamahal sa kalayaan. Yan. Kaya Patriot 13. So, pagdasal po tayo. Ako, kasama na yan sa daily prayer ko. Pinagdarasal ko ang Patriot or Brave 13 na ang Diyos ang magbigay sa kanila ng oneness of heart. Lalo na ngayon na naharap tayo sa matinding pagsubok. Ulitin ko, nakakatakot itong plano nila na Constitutional Assembly, itong Administrasyong Marcos. Pwede nilang baguhin ang buong konstitusyon para maisakatuparan ang kagustuhan nila na magtuloy-tuloy silang magdumala o maghari sa Pilipinas. Pero yun kung matutuloy, wala nang eleksyon sa 2028 presidential or national election, mawawala na. So, gusto nila talagang ma-etsapuera si BP Sara sa equation. Impeachment. Nakikita nila, matatalo sila eh. So, I don't know, plan A, plan B, plan C, baka plan D na nila itong charter change. Para ma-extend ang termino ng Pangulong Marcos hanggang 2031, ma-extend ang termino ng mga kongresista na bumoto ng yes sa impeachment ni BP Sara. Ganon ang plano. Mabuti na lang nagkaroon ng Brave 13 Senate majority, mahihirapan na sila kasi hindi makagalaw ang Kamara pag hindi mag-agree ang Senado. Kasi ang Constitutional Assembly, dapat Senado at Kongreso magkakaisa, maging Constituent Assembly para i-amend nila ang Constitution. Kaya God's design na nagkaroon ng leadership change para hindi matuloy yung mga masamang balak nila laban sa mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa ratabangan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pagaatupan karon. So mo na pod ni ang yero nga among gitabang. So makaatop na ni siya karon. Ug karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yero. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon. Sa nagtabang sa mountain. So, salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat jud sa Ginoo kay natabangan ko sin. Kadugayon sa pagpuyo na ko sa akong papa, nakabalay na dito. So nakigpuyo lang kasi imong papa. Puyo lang ko sa akong papa. So karon pagid ka nakabalay. So, karon pa sad ko nakabalay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Unom ka tuig. So naa na kay anak karon. Na anak, Pila ka buok imong anak? duha.
So duha. So bago pagid ka nakabalay. Wala pang tabang dito kabalay. Kay ang akong kwarta kuto bragid sa kaon. Oo. Maraming salamat. Good tayo. Kung nakain tabang sa amua. So salamat pud kaayo.